Sa aming kalagitnaan. Malapanginoon, minsan pa kami nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, Malapanginoon, dalangin sa mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin bibig. At bigyan mo ng mga pangunawa, mga minamahal namin mga kapatiran. Maunawaan po namin ng mga malalalim mong mga salita, Malapanginoon, nais mong ipayag sa amin upang aming masunod, Malapanginoon. Tulungan mo po kami na hindi lamang maging tagapakinig ng mga salita mo, kundi maging tagatupad, Malapanginoon. Alisin mo mga sagabal, alisin mo lahat ng hadlang, Malapanginoon, at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang ating pong paksa, ito po ang pinakamalaga sa lahat ng mga salita ng Diyos na inyong mapapakinggan. Tandaan nyo, mga minamahal, sa salita ng Diyos na inyong napapakinggan, ito po ang pinakamalaga sa lahat ng mga pinakamahalaga. Bago dyan, mga minamahal, nais ko pong magpaabot po ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, karangalan sa ating Diyos na pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayo ng patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimotang aral ng ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Gayun din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga beloved children, nagpapaabot po tayo ng pagbati sa ating sa beloved Almeida family, sa mga apo, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved Pastor, sa ating mga minamahal makapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, makapatiran natin sa ibayong dagat. Mga kapatiran natin, narito ngayon, magandang hapon po sa inyo, sa ating mamanggagawa, sa ating mga minamahal, mga awit, manunugtog, at sa ating pong mga beloved co-preachers. At minsan pa maminamahal, basahin po natin ang mga talatang aking inianda. Unang Tesalonica 4:14 hanggang 17, at unang Korinto 15:51 hanggang 52. Kindly, maminamahal, pakinggan niyo po mainam ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 14 hanggang 17. Sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman, ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo nangabubuhay, na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anumang paraan na nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kasi kung magkagayon, tayo nangabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 51 hanggang 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating qualification for the rapture. Qualification for the rapture. Ano ang qualification? Dito po sa nabasa po natin, mga minamahal, wala pong kataga na mababasa po natin sa Biblia yung katagang rapture. Pero nakasulat po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang tinatawag na rapture. Pero yung mismong sentence ng katagang rapture, ang ibig sabihin ng rapture, catching away the saints. Pagdagit ng mga banal. Yung katagang rapture mismo, wala po kayong mababasa sa Biblia. Pero yung magaganap, mga minama, during the rapture, yan po ay nasa banal na kasulatan.
Nabasa po natin mga minamahal, catching away the saints. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung tayo'y nagsampalataya na namatay na maguli, o namatay ang Panginoon at nabuhay na maguli, gayon din naman tayong mga namatay kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Sapagat sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong mga nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo ang mauuna sa anumang paraan sa mga namatay. Sapagat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw at may tunog ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ang unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga nangamamatay na natitira ay aagawing kasama niya sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon na tayo magpakailan paman. Amen. Ito po ang tinutukoy sa Biblia, maminamal na rapture. Pagdagit ng mga banal. At sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi lahat ng tao, mga minamahal, ay kukunin. Kaya nga, mga minamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po lahat ng Kristiyano'y mamamatay. Hindi lahat ng Kristiyano'y mamamatay, sinabi ng banal na kasulatan. Sapagkat mayroon pong tinatawag na pagdagit ng mga banal, mayroon pong tinatawag na rapture. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga nangamatay kay Kristo ang unang kukunin, sila'y unang mabubuhay. Ang mga namatay na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, pagkatapos, in a moment, kung mabasa po natin 1 Corinthians chapter 15, verse 51 up to 52, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi lahat ng Kristiyano'y mamamatay, kundi ang iba sa atin ay babaguhin. Sabi rito, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and you shall be changed. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak ng Diyos, at ang mga namatay ay mabubuhay na maguli, at nawalang kasiraan, at ang mga nabubuhay, sila ay babaguhin. Amen. Yan po ang tinatawag na rapture, mga minamahal. Amen. Ang rapture, mga minamahal, ito po ay magaganap sa kapanahunan natin. Magaganap to in a moment, in a twinkling of an eye, sa isang saglit, sa isang kisap mata. Maaring mamaya, maaring bukas, o maaring susunod na araw. Kaya kapag wala kang panahon, makinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka interesado sa rapture. Pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, huwag kang umasang ma-rapture ka. Amen. Kaya sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, tandaan nyo mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga namatay ang unang babaguhin. Alam nyo ba, mga minamahal, lahat ng mga mananampalatayang namatay, hindi po yan totally patay. Yan po, mga minamahal, ang kanilang katawan ay nasa libingan, pero ang kanilang kaluluwa ay nasa langit. Pero hindi pa lubos ang kanilang kagalakan. Para lang silang nananaginip, para lang silang nasa magandang pangarap. Parang nasa maganda silang pangarap at yung kanilang espiritu bumabalik sa Diyos. Sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 7, yung kanilang kaluluwa, yung kanilang espiritu babalik sa Diyos. Kaya,
Hindi lubos ang kagalakan ng mga Kristiyanong namatay na nasa piling ng mahal na Panginoon kasi para lang silang nanonood sa isang napakagandang palabas. Ayaw na nilang magising, para lang silang nananaginip. Ang gandang pangarap. Napakagandang pangarap. Nakikita mo ang mga anghel, nakikita mo maminamal ang mga Kristiyanong dati ay kasama mong naglilingkod sa Diyos, ngayon kasama mo na sa langit, pero para ka lang nangangarap, para ka lang nananaginip. Pero yung panaginip na yan, ayaw mo nang magising sapagkat isang napakagandang pangarap para sa mga mananampalataya. Pero kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, maminamahal, ang kamatayan ay isang napakasaklap na bangungot. Pero yung bangungot na yan ay totoo rin. Ang iyong katawan ay mapapaalabok, mapupunta sa alabok, ngunit ang iyong kaluluwa pupunta naman sa impyerno. Doon sa impyerno, iisipin mong nananaginip ka lang. Iisipin mo, maminamal, na ikaw ay binabangungot lang. Pipilitin mong bumangon, pipilitin mong umalis doon sa impyerno, pero hindi po yan panaginip o bangungot, kundi yan po'y realidad. Kaso, hindi palibasa, hindi pa buo ang iyong physical at ang iyong kaluluwa, hindi pa magkasama. Kaya para ka lang nananaginip. Pero doon sa mga nasa impyerno, para silang nasa matinding bangungot. Pero ang mga naglilingkod sa Diyos, ang mananampalataya ay parang nasa isang magandang pangarap. Ayaw na nilang magising. Iisipin nila, Panginoon, kung totoo man ito, ayaw ko na pong magising. Napakaganda ng kalagayan ko rito. Amen. Kaya nga, maminamahal, kinakailangan mitiin po natin ang ma-rapture. Amen. Dahil pag hindi ka nakasama sa rapture, maminamahal, 1% na lang ang pag-asa mong makapasok sa langit. Pag ikaw ay naiwan sa rapture, maminamahal, makaranas ka ng terribling kapigatian, the greatest tribulation. Nasa Revelation chapter 16, sabi, ang mga tubig ay magiging dugo. Magkakaroon ang mga taong naiwan sa rapture na nagpatatak ng 666, magkakaroon sila ng sugat. Maagnas ang kanilang mga katawan. Kung nakakita na kayo ng zombie, kung napapanood niyo yung zombie sa pelikula, ang zombie sa totoong buhay dito sa Biblia, yung hindi ka mamamatay. Revelation chapter 9 verse 6, hahanapin mo ang kamatayan ang tataka sa iyo. Lasog-lasog na ang katawan mo. Tumalong ka na sa building para mamatay ka na, hindi ka mamamatay. Kalahati na lang yung mukha mo, buhay ka pa. Kasi ang kamatayan ay tataka sa iyo. Yun ang mga taong pag naiwan sa rapture, maminamahal, na nagpatatak ng 666, iinom sila ng dugo, magkakaroon sila ng sugat, maminamahal, na maagnas ang kanilang mga katawan. Dahil pag nagpatataka ng 666, mga minamahal, isa ka sa parurusahan ng Panginoon. Magkakaroon ng matinding init. Magkakaroon ng dikawasang kadiliman, total darkness. Magkakaroon ng Battle of Armageddon, yung World War III. At magkakaroon po ng mga malalakas na lindol, babagsak ang mga asteroids, mga minamalatan, sabi ng Biblia, magkakaroon ng lindol na hindi na nangyari mula na nagkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa, isang lubang kakilakilabot at isang napakalakas na lindol. Yun po yung nasa Revelation chapter 16. Nandun lahat yun pag naiwan ka sa rapture. Ang tawag doon, greatest tribulation. Yung nararanasan natin ngayon, kasi ang tribulation, tatlong klaseng tribulation yan. Ang unang tribulation, 7 seals. Pangalawa, 7 trumpets. Yung 7 seals at 7 trumpets, yan yung mga kasalukuyang nararanasan natin ngayon, maminamahal, yung mga volcanic eruption, mga gera, yung mga malalakas na bagyo, malalakas na lindol, yung mga nakikita natin sa paligid natin, nakasulat lahat sa banal na kasulatan niyan, tayo po ay nasa tinatawag na trumpets.
7 trumpets yan. Pero yung pampitong pagtunog ng trumpeta, yan po ang rapture. Pag-ihip ng ikapitong trumpeta, sabi ng Revelation 11, verse 13 and verse 15, magkaroon ng malakas na lindol, mga minamahal, at sabi, maraming mga mamamatay na mga tao. Tatabunan sila, mga minamahal, na mga gusali. Kaya, pagdating sa verse 15, sabi, the kingdom of this world, they have become the kingdom of our Lord. Pagkatapos ng malakas na lindol, pwedeng maganap ang rapture. Ay kapag lumilindol, mga minamahal, ang gawin mo, lumud ka. Pag Kristiyano kang tutulog-tulog ka, hindi ka makasama sa rapture. Sabihin ko sa iyo yan. Kasi kung hindi ka interesado sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka interesado sa langit. Amen? Walang Kristiyanong hindi nakikinig ng salita ng Diyos na aakyat sa langit. Tandaan niyo po yan. Walang Kristiyanong hindi nakikinig ng salita ng Diyos na aakyat sa langit. Pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, huwag kang umasang umakyat ka sa langit. Hindi ka talaga makakaakyat sa langit, mga minamahal, kapag hindi ka nakikinig. Amen. Kaya nga, dito po, mga minamahal, kailangan malaman natin, kapag ikaw ay papasok sa trabaho, pagpapasok ka, mag-a-apply ka ng trabaho, meron yung nakasulat dyan, qualification. Pagpapasok ka bilang stenography, gusto mo pumasok bilang cashier, o kung manager, gusto mo pumasok, may mga requirements yan. Pati sa tinatawag, mga minamahal, na abroad, pag mag-a-abroad ka, may mga qualification yan. Hindi ka pwedeng pumasok po bigla sa isang bansa na walang qualification. Kailangan meron kang passport, meron kang visa, meron kang yung mga natapos na pag-aaral mo, ano na inabot ng pag-aaral mo, bago ka makarating sa ibang bansa. Meron kang good moral character. Ganon din, maminamahal, sa pagkuha ng mga benefits, mayroong mga sinusunod ka yan, mayroong mga, bago mo makuha yung benefits mo sa SSS, may requirements kang dapat sundin. Meron kang requirements na dapat ipasa bago mo makuha, bago mo matanggap yung benepisyo ng SSS. Ganon din po sa rapture. Merong qualification, hindi ka pwedeng makasama sa langit. Hindi ka ma-rapture kung hindi mo alam ang qualification for the rapture. Ang unang-unang qualification, maminamahal, sabi ng Biblia, unang-una, be holy. Be holy. Di basahin natin dito sa Hebrews chapter 12 verse 14 at 1 Peter chapter 1 verse 15 and verse 16. Ang unang qualification ay be holy. Magpakabanal. Basahin po natin ang talata, kindly. Dito sa Hebreo chapter 12 verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay hindi makakikita sa Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 15 up to 16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat na sa sulat, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. 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 Mga minamahal, ang unang hiningi ng Diyos para makasama ka sa rapture, be holy. Magpakabanal. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Kung walang kabanalan, ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung walang kapayapaan at kabanalan, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi rito, ang kabanalang ito, sabi rito, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal kayo sa lahat ng uri ng pamumuhay, in all manner of conversation. Because it is written, be holy for I am holy. Magpakabanal ang bawat Kristiyano sa lahat ng uri ng pamumuhay, sa iyong pagsasalita, sa iyong kilos, sa iyong ugali, sa iyong pamumuhay,
lalo na po maminamahal sa ating tinatawag na inward and outward holiness. Pag hindi ka banal, maminamahal, katulad sa ibang fellowship, sabi nila, ang Diyos daw tumitingin lang sa puso. Hindi daw tumitingin sa panlabas. Sabi ng Deuteronomy chapter 22 verse 5, ang babae huwag magsusot ng kasuotang panlalaki sapagkat ang babae na nagsusot ng kasuotang panlalaki karumal-dumal sa Diyos. Deuteronomy 22 verse 5. Pero yung mga ibang fellowship, ibang mga born-again Christian, nagpapantalon sila. Kasi ang katwiran nila, hindi naman tumitingin ang Diyos sa panlabas. Tumitingin yan sa puso. Yan po, maminamahal, ay isang malaking kamalian. Hindi isusulat sa Biblia yan kung hindi kailangan ng Diyos yan. Bakit sinulat pa yan kung hindi naman pala kailangan ng Diyos? Deuteronomy 22 verse 5, ang babae huwag magsusot ng kasuotang panlalaki, ni ang lalaki magsusot ng kasuotang pambabae. Ang gumagawa nito ay karumal-dumal. Eh kapag babae ka, huwag kang magpantalon. Excuse me, I'm sorry po sa mga bisita natin. Pero pag baguhan ka lang, okay lang yan. Pero sa susunod, huwag ka nang magpantalon. Gusto mong pumasok sa langit. Amen? Be holy. Sabi pa ng 1 Corinthians 11, verse 14 up to 15, ang babae ay dapat merong mahabang buhok. Sapagat ang buhok ay ibinigay ng Diyos para maluwalhati ang Diyos sa kanya. Kalulatian ng babae ang merong mahabang buhok, pero ang lalaki huwag magpapahaba ng buhok. Huwag magpapahaba ng buhok ang mga lalaki. Pag nararamdaman yung sumasayad na yan sa kwelyo, dito sa kwelyo nyo, magpagupit ka na. Kaswerte yung mga kalbo. Hindi na kailangan magpagupit na magpagupit. Amen? Ang babae ay kinakailangan may mahabang buhok at ang lalaki ay dapat merong maikling buhok sapagkat ang sinumang gumagawa ng mga mahalay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Amen. Ang tawag diyan, outward holiness. Pero ang pinaka-importante sa lahat ng kabanalan, yung inward holiness. Kasi sa Biblia, stricto sila sa outward holiness. Ito mga Pariseo, mga eskriba. Napaka-stricto nila sa outward holiness. Talagang kung titignan mo, hahaba ng damit, pati patay na kuko, ayaw ipakita, ang haba ng suot nila. Inward holiness, pero sabi ng malapan, kayong mga karumal-dumal, kayong mga mapagpaimbabaw. Ang haba at ang puputi ng inyong suot, ngunit ang inyong mga puso ay punong-puno ng kasuklam-suklam. Para kayong mga nicho na pinaputi, na ang panlabas ay napakalinis, napakaputi, ngunit pag tinignan mo ang loob ay punong-puno ng mga patay na tao sa loob ng nicho. Ganon ang mga nagpapabanal sa panlabas, pero hindi naman malinis ang kanilang kalooban. Dapat inward and outward holiness. Amen. Ibig sabihin ng inward holiness, dapat malinis din ang puso mo. Ang malinis na puso, sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 7, ang kabanalan ay may mabuting kalooban sa kapatid, at ang may mabuting kapatid ay mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Basahin natin kindly. 2 Peter 1 verse 7. Ito po yung inward holiness. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Amen. 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 Kaya wag lang po tayong nakapokus, maminamal, sa tinatawag na outward holiness. Talagang napakabanal mo, talagang napakaputi ng suot mo, halos hindi makita yung patay na kuko mo. Pero masama naman ang ugali mo, galit sa'yo kapatiran mo. Kinakailangan meron kang outward and inward holiness. Malinis ang puso mo. Sabi dito, ang kabanalan ay may mabuting kalooban sa kapatid, at ang mabuting kalooban sa kapatid ay may pag-ibig. Amen. Kung ikaw ay mahaba lang ang damit, mahaba lang ang buhok,
Talagang, kung lalaki ka, talagang lagi kang nagpapagupit pero maraming galit sa iyo, maraming tisod sa iyo. Hindi yan kumpletong kabanalan. Dapat ang kabanalan, inward and outward holiness. Sabi, ang kabanalan sa kalooban ay mabuting kalooban. Sabi, ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid at ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Sa madaling salita, baliwala yung haba ng damit mo, baliwala ang haba ng buhok mo, baliwala ang ganda ng suot mo, puting-puti, pero marami kang kagalit. Hindi mabuti ang kalooban mo, ang tawag diyan, nonsense holiness. Walang kwentang kabanalan. Para kang pariseyo, na para kang pinaputing nicho, na puting-puti ang panlabas, ngunit sa loob ay ang laman ng nicho ay punong-puno ng mga bulok na patay ng tao. Hindi ganun ang inuutos na kabanalan dito, kundi ang kabanalan na tinutukoy dito ay inward and outward holiness. Amen. Kaya huwag tayong mag-focus lamang sa tinatawag na outward holiness. Kasi ang dami kong kilalang ganun, mga minamahal, napaka-stricto nila sa outward holiness. Pero maraming tisod sa kanila. Maraming galit sa kanila. Hindi nila maipamuhay yung tinatawag na inward holiness. Ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid at ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Yan ang inward holiness. Yan ang pinaka-importante sa kabanalan. Inward holiness. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, be holy for I am holy. Magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Yan po ang unang requirements na hanapin ng Diyos sa atin. Holiness. Inward and outward. Tandaan natin, maliit na bagay lang ang kabanalan sa outward holiness. Maliit lang na bagay yan. Pero, hindi ka pa rin papasok sa karinan langit kung babae ka, nagpapantalon ka. Kung babae ka, nagme-makeup ka. Nasa 1 Peter chapter 3, verse 3. 1 Timothy chapter 2, verse 9. Ang babae dapat mahinhin. Hindi yung mga palamuti sa muka. Maglalagay ka ng makeup. Maglalagay ka ng eyebrow. Sabi nga, nagsusot ka ng kabanalan, pero yung itsura mo, may mga kularete sa mukha, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon niyan. 1 Timothy chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 3, verse 3. Gusto ko lang ibalik ito, maminamahal, para malaman natin, dahil babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat manariwa uli sa atin ang salita ng Diyos kasi maraming mga Kristiyano pag matagal na, nakakalimutan na yung utos. Amen? Lahat yan nasa Biblia. Sinasabi ko sa inyo, maraming mga born-again Christian hindi ma-rapture. Marami po. Kaya nga, maraming ayaw manatili sa ating banal na gawain dito sa ating Jesus Miracle Crusade kasi nga, yung iba ayaw nila ng strict. Ayaw nila ng stricto. Ayaw nila maminamal sumunod sa kabanalan. Ayaw nila na hindi sila nagme-makeup. Ayaw nila na hindi sila nagpapahaba ng buhok yung mga lalaki. Ayaw ng iba maminamal na sumunod sa tinatawag na inward and outward holiness. Tisod sila. Pero kung akong tatanungin, hindi baling magmukhang matanda tayo sa harapan ng tao, basta sa tingin ng Diyos, tayo ang pinakamagandang lalaki, pinakamagandang babae sa balat ng lupa sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kasi ang pinag-uusapan dito, rapture. Kahit gaano ka kaganda, pagdating doon sa impyerno, kakainin ka lang ng uod. Maganda ka rito, napakaganda mo, singganda mo yung mga artista sa Amerika, kakainin ka lang ng uod. Pero pagdating sa langit, kahit ikaw na ang may kapintasan dito, wala kang magandang anyo, pagdating mo sa langit, ikaw na ang pinakamagandang lalaki, pinakamagandang babae sapagkat babaguhin ng ating mahal na Panginoon ang ating panlabas na anyo sapagkat tayo'y bibihisan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1
1 Corinthians 15, verse 51 hanggang 52, sabi, in a moment, in a twinkling of an eye, tayo ay bibihisan ng malwalating katawan. Amen. Incorruptible, hindi nasisira, hindi mangungulob at hindi tatanda. Sila Abraham, sila David, sila Moses, makakapiling natin sa langit, pero sing edad lang natin sila. Biro mo, libong-libong taon na sila. Ilang libong taon na si Abraham, ilang libong taon na si Moses. Pagdating doon, magkakasing edad lang tayo. Amen. Yan po ang unang hinihingi ng Diyos, be holy. Pangalawa, be obedient. Basahin natin Revelation chapter 1 verse 3 at dito sa Mateo 7:24 hanggang 27, kindly. Dito po sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Mateo chapter 7 verse 24 up to 27. Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Ang pangalawang hiningi ng Diyos sa atin, maminamal, para makasama ka sa rapture, be obedient. Sabi ng nabasa po natin, mga minamahal, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at mapalad ang tumutupad. Ibig sabihin, mga minamahal, sumusunod. Hindi lang sila tagapakinig, hindi lamang tagabasa. Pero, paano mo masusunod ang salita ng Diyos kung ayaw mong makinig? Paano mo masusunod ang salita ng Diyos kung hindi ka magbabasa? Kaya nga, tinawag sa Biblia ang mapalad ang nagbabasa, ang nakikinig, tapos ang pinakauli at tumutupad. Bakit? Pag ikaw ay tumutupad, karapat-dapat tayo sa karian ng langit. Pag dumating ang ating mahal na Panginoon, tayo kagad ang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Pero yung mga Kristiyanong pagdating na Word of God, nandun na sa tindahan, yung ang nakikinig ka, hindi pa sapat yun eh. Sabi, mapalad ang nakikinig. Mapalad ang tumutupad. Mapalad ang nagbabasa. Huwag mo sabihin, bakit nagbabasa naman ako eh. Kahit huwag akong makinig. Tandaan nyo, maminamahal, sa pagbabasa nyo, minsan, hindi natin naiintindihan yung buong kabuuan ng Bible. Parang nagkakaroon ka ng sarili mong interpretasyon. Pero kaya inilagay sa atin ng mga preacher natin, binigyan tayo ng mga mangangaral para ipaunawa sa atin ang mga banal na salita ng Diyos. Sa madaling salita, hindi sapat yung nagbabasa ka lang. Kailangan mong makinig para maintindihan mo ang salita ng Diyos. Paano ka susunod? Sabi, at sumusunod. Pagkatapos mong mapakinggan, pagkatapos mong basahin, sumunod, mga minamahal, sapagkat ang mga taong nakikinig at hindi sumusunod, gaya ng taong nagtayo ng bahay sa buwanginan. Pag nakikinig ka lang, di ka sumusunod, nagtayo ka ng bahay doon sa buwangin. Pag dumating ang malakas na alon, dumating ang malakas na bagyo, sabi ka, kilakilabot ang pagbagsak, sapagkat itinayo mo ang bahay mo sa buwanginan. Ngunit ang nakikinig at tumutupad ay gaya ng taong nagtayo ng bahay sa isang matibay at malaking bato. Dumating ang malakas na unos, dumating ang malakas na bagyo, nananatiling nakatayo sapagkat hindi kayang gibain ng bagyo, hindi kayang gibain ng unos sapagkat nakatayo sa matarik at malaking bato ang bahay mo.
Ganon kapag sumusunod ka. Amen? Kaya nga, mga minamahal, sabi, huwag tayong maging tagapakinig lamang. Sabi rito sa James chapter 2 verse 10, mga minamahal, sabi po rito sa James chapter 2 verse 10, sapagat sino man ang gumaganap sa buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Imagine, nasusunod mo lahat, nasunod mo yung pagbibigay, nasunod mo yung kabanalan. Meron ka lang hindi nasunod, yung pagdalo, pag-atin. Nagiging makasalanan ka sa lahat. Sabi ng James chapter 2 verse 10, sino man ang gumaganap ng buong kautusan, gayon man ay natisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Kaya ano po ang mga panata ng mga Kristiyano noon? Sabi kahit sa masama o kahit sa mabuti, kung kahit mabuti o masama, susundin namin ang salita ng Malapanginoon sapagat ito'y para sa aming ikabubuti. Basahin natin ng Jeremias 42 verse 6. Dito po sa Jeremias Kapitulo 42, talata 6, maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsusuguan sa iyo upang ikabuti namin, pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Sabi rito, maminaman, maging mabuti o maging masama, ay tatalimahin namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Siya naming pinagsuguan sa inyo upang ikabuti namin, pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon Diyos. Sa madaling salita, lahat pala ng utos ng Diyos ay mabuti para sa atin. Kaya lang nagiging masama sa atin yan pag medyo tinatamaan yung ating ego. Pag ako yata pinatamaan ni brother, ako yata ang pinapatamaan. Wala tayong pinapatamaan dito. Lahat ng sinasabi natin nasa Biblia. Amen? Kaya nga kapag nabasa natin yun, hindi nangangulugan na tayo po'y pinapatamaan, kundi gusto ng ating pinakamamala pa na makasunod tayo para makasama tayo sa rapture. Amen? Sabi ng Jeremias 42 verse 6, sa mabuti o sa masama, tatalimahin namin ang salita ng Malapanginoon sapagat ito'y para sa aming ikabubuti. Pagkat tinatalima namin ang tinig ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! At ito po ang pinaka-importante sa lahat, maminamahal. Pangatlo, pag yan magampanan mo lahat yan, be holy, be obedient. Pangatlo, maminamahal, be always in the church. Pag nagampanan mo yung tatlong yan, kandidato ka sa rapture. Be always in the church. Basahin natin. Hebrews 10:25 and 26 at mamaya Lucas chapter 17 verse 34 up to 37. Basahin po natin. Dito sa Hebreo chapter 10 verse 25 up to 26. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na inyong namamalas na lapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Dito po sa Lucas, chapter 17, verse 34 up to 37, sinasabi ko sa inyo sa gabing yaon, dalawang lalaki ang sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magsasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa, ang isa'y iiwan. Mapapasagbukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay dun din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. 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 Kaya nga, maminamahal, ang pinaka-importante sa lahat, sabi, be always in the church. Be always. Noong unang panahon, maminamahal, 3 million silang lumabas sa Ehipto. Papunta sila sa Kanaan. Ang Kanaan, ito po ay the promised land.
The land of milk and honey. Nasabi ng malapon sa kanila, kayo'y maglalakbay, aalis kayo sa Ehipto at dadaling ko kayo sa Kanaan. Kayo ay mananahan dyan na hindi na kayo kinakailangan magtrabaho para kumain. Hindi na kayo magtatayo ng bahay para kayo ay mamuhay sapagkat kompleto na yan. Ibig sabihin, yung Kanaan, simbolo ng langit. Sa panahon natin, simbolo yan ng langit. Amen. Alam niyo po ba, maminamahal, 3 million po ang naglakbay from Egypt. Mula sa Ehipto, 3 million silang naglakbay. Alam niyo ba ang nakarating lang doon sa tinatawag na Kanaan, 2 tao lang, si Caleb. Si Caleb at si Joshua lang. 3 million sila. 2 lang ang nakarating. At ang masaklap pa, minamahal, sinabi ng Diyos, sa loob ng 40 araw, makarating kayo sa Kanaan. Pero dahil sa kanilang pagiging reklamador, ang haba ng service, ang sakit ng Word of God. Bakit may pagbibigay? Dahil sa pagrereklamo, yung 40 days na dapat nandun na sila sa Kanaan, naging 40 years. At yung 3 milyon na naglalakbay, 3 milyon na lumabas sa Ehipto, 2 lang ang nakarating. Si Caleb at si Joshua. Yung mga iba, 19 years old pababa, ipinanganak na doon sa ilang. Doon na sila pinanganak sa ilang habang naglalakbay. Kaya yung mga 19 years old pababa, nakarating sa Kanaan. Pero yung galing mismo sa tinatawag na Egypt, 20 years old pataas, 3 million sila, maminamahal. Hindi sila nakarating doon sa Kanaan. Sila'y namatay. Namatay sa digmaan, namatay sa sakit, namatay, maminamahal, sa tinatawag na pagbuka ng lupa, sa kalamidad, bumuka yung lupa, kinain yung mga ibang tao doon na nagrereklamo sa paglilingkod sa Diyos. Kinain sila, maminamahal. Kaya nga, sa 3 milyon, 2 lang po ang nakarating. Yung ibang nakasama ni Joshua at ni Caleb doon sa Kanaan, yun ay ipinanganak na sa ilang, 19 years old pababa. Amen. Pero sa atin, maminamahal, may kapatiran nagpasting 40 days. Ang init niya sa mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, anong pagkakaiba ng Jesus Miracle Crusade sa ibang fellowship na born again din? Pagkatulog niya, maminamahal, na naginip siya, nangusap ang malapang sa kanya, anak, ang pare-pareho mga born again Christian, pare-pareho lang kayo na naglilingkod sa akin. Ang pagkakaiba nyo lang, sa kanila, 2 o 3 lang ang pwedeng ma-rapture. 2 o 3 lang ang ma-rapture sa kanila, pero sa inyo, sa Jesus Miracle Crusade, 2 o 3 lang ang maiiwan sa rapture. Amen. Parang hindi kayo masaya. Pero mo, 2, 3 lang ang maiwan sa atin. Sa kanila, 2, 3 lang ang makasama sa rapture. Sabi ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa mga itinuturo ng ating beloved pastor na talagang full gospel. Walang bawas, walang kulang. Makita mo yung mga fellowship doon, naka-makeup sila, naka-sing-sing, naka-hikaw, pantalon, ang mga babae nakapantalon, kaya nga 2, 3 lang daw ang makasama sa kanila sa rapture. Pero sa atin, dahil tinuturo ng ating beloved pastor ang tinatawag na inward holiness and outward holiness, 2 o 3 lang ang maiwan sa atin. Bakit? Sila hindi sumusunod. Pag sinabi mong dumalo palagi, absent. Pag sinabi mong sumunod sa kabanalan, ayaw sumunod. Pag sinabi mo makinig na salita ng Diyos, pag word of God na, sana ba magandang sumandal, makatulog nga. Naghahanap na ng masasandalan para makatulog. Kaya nga, hindi pumapasok ang salita ng Diyos sa puso niya. Kaya nga, huwag mong asahang makasama sa rapture yan. 2 o 3 lang sila. Bawat church. Amen. Ang sinabi rito, magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa iiwan. Talagang nakasulat na ang kapalaran ng mga Kristiyano. Meron talagang kukunin, merong iiwan.
Magkasamang gigiling ang dalawang babae, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Sa gabing yaon, dalawang lalaki ang nasa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Sa verse 36, sabi ng verse 36, mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ibig sabihin, meron talagang may iwan. Pero sabi ko nga po sa inyo, nung nagtanong ang kapatid natin na yan, maminamal brother Reggie Fernandez, sa atin daw, 2 o 3 lang ang may iwan. Hindi katulad ng ibang mga born-again Christian na naglipa na, napakaraming born-again Christian. 2, 3 lang ang makasama sa kanila. Amen! Tignan nyo sa 37, ang tanong ng mga alagad, saan, Panginoon? Dapat ang tanong nila, kailan? Pero sinabi ng Biblia, sa Mateo 24, talatang 36, walang nakakaalam. Ni si Kristo man, hindi niya alam. Walang nakakaalam, ni mga anghel sa langit, hindi nila malaman ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang tanong nila, mga minamahal dito, saan? Ibig sabihin ng saan, kung saan magaganap ang rapture. Sabi rito, sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga uwak. Ibig sabihin sa Israel, pag nagkakasama ang mga iba't ibang uri ng ibon, mga uwak, mga buitre, nagsama-sama sa isang bangkay, kinakain nila yung bangkay. Alam mo, may patay na hayop doon, nagdadapuan lahat ng ibon. Nandun lahat, iba't ibang uri ng ibon. Ibig sabihin, yun ang pinaka-fellowship nila. Lahat ng iba't ibang uri ng ibon nandoon, sama-sama silang kumakain doon sa patay na hayop na bangkay. Tayo naman, maminamal, ibig sabihin yan, kung saan tayo nagkakatipon, doon tayo babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi ng Biblia, huwag kaliligtaan ang pagkakatipon. Ganitong namamalas nyo na malapit na ang araw. Kaya nga, nung nakapanood ako ng rapture, maminamahal, may naiwan. Yung pastor nandun sa pulpito, nandun sa loob ng pulpito, nagtatago. Tapos yung mga member, hinahanap nila yung pastor. Saan yung pastor natin? Siguro nakasama na. Pagtago nila, nandun yung pastor, ba't naiwan ka? Kasi hindi ko na ituro yung katotohanan. Hindi ko nasabi, natatakot ako, baka hindi na kayo umaten. Pati ako nadamay sa inyo, sabi ng pastor. Tignan niyo, maminamal, kaya huwag kayong masasaktan sa akin pag sinasabi ko yung totoo kasi ayaw kong maiwan sa rapture. Sayang yung mahigit 40 taong kong paglilingkod sa Panginoon, pag-iwan ko ng maganda kong hanap buhay, pag-iwan ko ng aking magandang mga kapalaran, naglingkod ako sa Panginoon, grabing sakripisyo, naranasan ko mabugbog, naranasan ko maminamal walang makain, naranasan namin maminamal lahat ng panganib, tatawid kami sa dagat, nararanasan namin ang iba't ibang sakripisyo, kaya nga kung maiwan kami sa rapture, lugi naman kami. Amen! Kaya nga, sabi ng Biblia, be always in the church. Kasi kapag lagi kang dumadalo, sabi ng 1 John 1:7, if you walk in the light, as He is in the light, we fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Sa madaling salita, sabi kong ikaw ay lumalakad sa liwanag, katulad niyang nasa liwanag. Kung ganun, meron tayong pagkakatipon, at pag meron tayong pagkakatipon, nahuhugasan ang kasalanan natin. Amen? Ang layunin pala, kaya kailangan mong dumalo para nahuhugasan ng kasalanan natin sa tuwing may banal na gawain tayo. Lahat ng kasalanan nagawa mo mula Lunes hanggang Biyernes hanggang Sabado, pagdating ng pagkakatipon, pagdating ng Linggo, napapatawad na ng Diyos. Amen. Pero kung once sa blue moon ka lang dumalo, yung dumi mo, mga minamal, kakapit na yan, para kang taong grasa, mahirap ka ng hugasan pag lagi kang absent ng absent. Kaya nga, lagi ka tayong dumalo para hindi tayo mga minamal maiwan sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pa, ito po ang pinaka-importante. Hindi ako concerned sa mga walang concern sa kanilang kaligtasan. Parang baliwala sa kanila yung maaring hindi na natin mapakinggan ito, mga minamahal. Huwag mong baliwalain.
Sabi rito, talo natin, Lucas 17, talatang 26 hanggang 30, ang pagbabalik ng Malapanginoon, hindi katulad ng inaasahan natin, may mga gera, may mga tinatawag na volcanic eruption, magkakaroon ng kapayapaan. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, kapayapaan, katiwasayan, then gaya ng babaeng nagdadalang tao, bigla na lang siyang iiyak. Maminamag sabihin, kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang sudden destruction. Pag may lindol, ang init ng kapatiran, lumindol sa Quezon Province, pati yung mga 10 years nang hindi dumadalo, pati yung mga 20 years nang hindi dumadalo, nakita ko umiiyak, nakatas ang kamay, blood, ayaw ka pa iwan sa rapture. Pero mo, 10 years, 20 years nang hindi dumadalo, nakita ko nung lumindol, nagdaluan lahat. Tapos nung pumutok yung Bulkang Pinatubo, dumilim, alas 10 ng umaga, ang dilim. Hindi pa kami nagsisimula. Dapat ang simula ng gawain, alas 10 pa. Alas 9, alas 8 pa lang, punong-puno yung chapel hanggang sa labas. Punong-puno na yung chapel. Sabi ko, buti pala may mga volcanic eruption, buti talaga may mga lindol eh. Yung mga kapatiran, 20 years nang di dumadalo, akalain mong dumalo, umiiyak pa. Hindi pa nagsisimula, wala pang joyful song, wala pang solemn song, umiiyak na. Sabi ko, yan ang napapala ng mga Kristiyanong bihira dumadalo. Pero, ang pagbabalik ng Malapanginoon, hindi katulad ng inaasa nating magkakaroon ng lindol, magkakaroon, maminamahal, ng volcanic eruption, yung magkakaroon ng digmaan, hindi po. Sabi kapanatagan. Ang mga tao'y nagtatanim, ang mga tao'y nagtatayo ng bahay, ibig sabihin, kapayapaan. Katulad ng 1 Thessalonians 5:3, kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang biglang pagkapahamak. Ang pagparito ng Malapanginoon, payapa. Magkakaroon ng tinatawag na kapayapaan sa buong mundo. Magdideclare ang Antichrist ng one word, one government, one religion. Peace. Magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Walang gera. Kapayapaan. Yun ang nakakatakot. Sabi rito sa sa Lucas, basahin natin Lucas 17:26 hanggang 30. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa Lucas Kapitulo 17, talatang 26 hanggang 30. At kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daon si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisipag-inom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis na sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at supre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. 1 Thessalonians 5:3. Dito po sa Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babae na dalang tao at sila'y hindi makatatanan sa anumang paraan. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya sinasabi ko po sa inyo, maminamahal, ang pagbabalik ng Malapanginoon, walang katatakutan, walang lindol, walang gera, walang volcanic eruption, payapa. Kaya nga sabi, nagtatayo ang mga tao, payapa. Nagtatayo ng bahay, nagsisipag-asawa, at nagtatanim. Katulad ng panahon ni Lot, ang mga tao ay nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, nagtatanim. Katulad ng araw ni Noah, ang mga tao ay nagtatayo ng bahay, nagsisipag-asawa, nagtatanim, hanggang hindi nila nalalaman dumating ang pagkawasak, dumating ang paggunaw. Ganon ang pagbabalik ng Malapanginoon. Kaya nga, pag nahinto ang gera, sa iba't ibang panig ng mundo, nagkaroon ng tinatawag na peace treaty. Kapayapaan, katiwasayan. Diyan kayo matakot, maminamahal, sapagkat
anytime mag-rapture sapagkat darating ang ating pinakamamahalang Panginoon. Hindi yung katulad ng inaakala natin, may lindol, may bagyo, may mga nakakatakot na eksena, may mga gera sa iba't ibang bansa. Hindi. Payapa. Magiging silo sa iyon. Kaya nga, mag-ingat ka na baka ito'y maging silo. Sabi ng Lucas, talatang 36, maminamahal, 21:34 up to 36. Nakasulat diyan, uling talata, Lucas 21:34 to 36. Mga minamahal sabat, mag-ingat kayo sapagkat baka dumating sa atin, mga minamahal, ang ganito at tayong lahat ay malipol lahat. Sabi ng, basahin natin itong, idagdag natin sandali, Lucas 21:34 up to 36. Dito po sa Lucas, chapter 21, verse 34 up to 36, datapat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang iyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mapagsusumakit ukol sa buhay na ito, ay dumating na bigla sa inyong araw na iyon na gaya ng silo. Sapagat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapat magpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin nyo ang makatakas sa lahat ng mabagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yan po ang pinaka-importante nating dapat tandaan. Mangag-ingat po tayo. Mangag-ingat kayo, sabi rito, baka malugmok ang ating mga sarili sa katakawan, sa kalasingan, pagsusumakit, ukol sa buhay na ito. Pagsusumakit, anong pagsusumakit sa buhay nito? Pag-aaral, pagtatrabaho, paghanap buhay, pagnenegosyo. Sabi, malugmok. Sabi, baka malugmok ang inyong puso sa katakawan at sa pagsusumakit sa buhay na ito. Tignan niyo mga ibang mga choir member. Magagawa nilang lumiban sa pagsamba, pero yung pagliban nila sa klase, hindi nila pwedeng gawin. Magagawa nilang lumiban sa klase, lumiban sa paglilingkod sa Diyos, sa pagdalo, pero hindi sila pwedeng lumiban sa trabaho, hindi sila pwedeng lumiban sa kanilang mga klase, babagsak sila. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, mag-ingat tayo. Mag-ingat. Dapat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan, at pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating bigla sa inyo ang araw na iyon gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Dapat mangagpuyat kayo sa bawat panahon, magsidaing kayo na inyong kamtin na makatakas sa lahat ng bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sinasabi ko sa inyo, hindi masamang mag-aral, hindi masamang magtrabaho. Hindi masamang magnegosyo, hindi masamang magtinda, hindi masama yan. Walang masama dyan. Nagiging masama yan kung ipagpapalit mo na yan sa paglilingkod sa Diyos. Balang araw, kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, hindi ka makabibili pag wala kang 666. Sabi ng Zephaniah 1:14 hanggang 16, sa araw na yan, itatapon ng mga tao ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang ginto, ang kanilang pilak, itatapon na nila, mawawala na ng silbi, mawawala na ng balid, mawawala na ng saysay, ang pera. Katulad na nangyari sa Venezuela, hindi na uso ang pera, tinatapon na, mawawala ng saysay ang pera. Ang importante, pag meron kang tatak na 666, bibigyan ka ng pagkain, bibigyan ka ng inumin, bibigyan ka ng bahay, bibigyan ka ng kotse, bibigyan ka, lahat ng gusto mo, ibibigay sa iyo, pero ang kaluluwa mo, isinanla mo na kay Satanas. You are property of Satan. Amen. Pero, kung uunahin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Banal na Kasulatan, ikaw, mga minamahal, ay makakapiling ng ating mahal na Panginoon sa langit. Amen! Kaya maging practical po tayo, mga minamahal. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Buti nga ngayon, sa panahon natin, 3 times a week lang ang gawain. Kung mabasa nyo ang Acts chapter 2, verse 40,
46 and 47. Acts chapter 2 verse 46 up to 47. Araw-araw sila, 7 times. Araw-araw silang may pagkakatipon. Tayo, 3 times a week lang. Nung panahon, pakibasa uling talata, kindly. Araw-araw silang nagkakatipon. Hindi katulad ngayon, 3 times a week lang, maminamal, dahil may mga trabaho tayo, may mga school tayo, meron tayong mga gawain na pansarili. Kaya nga, 3 times a week lang. Pero nung unang panahon, araw-araw sila nagkakatipon. Pero hindi pa rin sila na-rapture. Bakit? Sa panahon natin magaganap ang pagparito ng mahal na Panginoon. Huling talata, basahin natin dito sa mga gawa. 2:46 hanggang 47. Dito po sa Acts chapter 2 verse 46 up to 47. At araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng bumbayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Amen! Kapag araw-araw pala tayong nagpapakainit sa mahal na Panginoon, araw-araw pala magdadagdag ng kaluluwa ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala kukunti ang kaluluwa na nadadagdag sa atin kasi hindi naman tayo lahat mainit. Amen? Dapat kung nagagawa nila araw-araw, maminamal, wala silang absent, dapat sa panahon natin ngayon, pilitin nyo. Bakit meron tayong overnight prayer, maminamal, para yung mga kapatiran natin may mga trabaho, makadalo sila. Gabi naman yun. Gabi naman yun, overnight prayer. Tapos linggo. O sabi na mala pastor, maka 3 times a week ka o 2 times a week, pwede na yan. Pwede ka nang makasama sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung once in a blue moon ka lang, every Sunday ka lang, tapos minsan ka lang dadalo. Naku mga minamahal, maganda ka na ng liig mo. Revelation 20 verse 4, ang pagkakataon mo makapasok sa langit, magpapapugod ka ng ulo. Revelation 20 verse 4. Lahat na nakasulat sa Biblia, past, present, future, nandito na yung mangyayari. Nandito na. Yung nangyari noon, yung kasalukuyang nangyayari at mangyayari pagdating ng panahon, nakasulat na sa Biblia. Kaya wala kaming inimbento rito ng mga salita. Lahat ng sinasabi namin nakasulat sa banal na kasulatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po yung tumayo, maminamahal. Umawit po tayo ng awitin natin ang awiting yung I wish we'd all been ready. I wish we'd all been ready. Ibig sabihin, idalangin natin, lahat tayo'y makahanda. Lahat tayo'y maging handa. Anytime, mga minamahal, tandaan po natin, babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting, I wish we'd all been ready. Sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita, kindly, kung meron kayong mga bunga, mga baguhan, palapitin natin sa unahan, maminamahal pa makatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating mga bisita, please come forward sa ating mga baguhan. Along the floor, I wish we'd all been ready. Utilize the days to go, a piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come, and you didn't let behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind.
hear the noise, and turn his head is gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill, one disappeared, and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun's gone, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. Man was filled with gas and wars, and everyone get trampled on the floor. Mawit po tayo mga minamahal. I wish we all been ready. Till then dies the days to come. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. Man and wife are sleeping there. She heard a noise, and turned her hair is gone. I wish we all been ready. Two men walking up a hill, one disappeared, and one left standing still. I wish we all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. And you've been left behind. And you've been left behind. Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo. Huwag natin baliwalain ang banal na salita ng Diyos. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, nalulungkot ako. Parang baliwala sa kanila kung maiwan sa rapture. Baliwala sa kanila kung makasama sa rapture. Alam niyo po ba, pag naiwan ka sa rapture, negative 1 na lamang ang chances mo na makarating sa langit. Pag naiwan ka sa rapture, ito-torture ka. Babalatan ka ng buhay, dudukutin ang mata mo. Unti-unti kang patayin para tanggapin mo ang 666. Pag tinanggap mo ang 666, magiging buhayari ka. Lahat ng gusto mo, ibibigay sa iyo. Masasarap na pagkain, magagandang sasakyan, magagandang babae, magagandang lalaki, magagandang bahay, malalaking bahay, bibigay sa iyo. Magpatatak ka lang ng 666. Pero 3.5 years ka lang makapag-enjoy. 3.5 years mo lang ma-enjoy ang kasarapan ng buhay. Pero ang kapalit niyan, tormented day and night without rest forever and ever. Yung 3 taon at kalahati, ipagpalit mo sa magpakailanman, sa eternal life, pagpalit mo. Maminamahal. Tapos pag namatay ka pa rito, meron pang impyerno naghihintay sa iyo. Pero mga kapatiran, parang
para lang nanood ng pelikula na hindi totoo. Mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, ako nga natatakot. Nag-full-time worker na ako, mahigit 40 taon na akong naglilingkod sa Malapang, nangangamba pa ako, baka maiwan pa ako. Dapat magkaroon tayo ng ganun damdamin. Ako dati nung bagong ligtas ako, makakita lang ako ng number 6, takot na ako, nanginginig na ako sa takot. May nakita akong jeep, may nakatatak na, may naka-drawing, naka-design na 36 sa jeep. Takot ako. Nag-worker ako. Sabi ko, baka magkaroon na ng 666. Dapat ganun, mga minamahal. Dahil pag naiwan ka sa rapture, sabihin ko sa inyo, hindi nyo kaya ang torture. Hihiwain ka. Babalatan ka ng buhay. Paghiwalin yung balat mo. Dudukutin yung mata mo. Bago ka patayin, hindi ka muna papatayin. Pahihirapan ka muna. Si Isaias, mga minamalang ginawa, binitin yung kanyang paa. Si Isaias, nilagari siya. Nakaganon yung paa niya, nakaganyan. Nilagari siya rito. Si Pablo, pinako ng patiwarik. Si Pedro, si Pablo, pinugutan ng ulo. Si Pedro, pinako ng pabaligtad. Ganon pag nag-reign ng Antichrist. Kaya hindi na natin maranasan yan, mga minamal, magpakainit tayo sa Malapanginoon, magsikap tayo makasama sa rapture para, mga minamahal, maging maligaya, maging masaya ang paglilingkod natin sa Diyos. Pagpapalamig-lamig ka, mga minamahal, ikaw pumili ng kapalaran mo. Ikaw may gusto niyan. Ang preacher nyo hindi na nagkulang. Lahat ng tinuturo natin nasa Biblia, wala kaming dinagdag, wala kaming binawas. Ang kailangan lang natin, magpakainit tayo, mga minamahal. Anytime, babalik ang ating Malapanginoon. Ang pinaka-signs, titigil ang mga digmaan. Pag nahinto mga digmaan na nagaganap ngayon, magpakainit ka na. Kasi yun ang pinaka-signs. Sabi, katiwasayan, kapayapaan, katiwasayan din, sudden destruction. Pwedeng magbalik ang Malapanginoon. Kaya huwag kang gagaya doon sa nabasa natin, nagtayo ng bahay, nag-asawa, nagsipag-asawa. Kasi kala nila, matagal pang babalik ang Malapanginoon hanggang naiwan sila sa pagbabalik ng Malapanginoon. Tayo sama-samang manalangin, magpakainit po tayo mga minamahal. Idalangin natin sa ating Malapanginoon, ating mga mahal sa buhay, masama natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At tayo po sama-samang manalangin, idalangin natin maging ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Kasi kung magpapakita ka ng katamaran sa paglilingkod, hindi mo sila makukumbinsi. Hindi mo sila mahikayat na maglingkod sa Diyos kung ikaw palamig-lamig. Kaya magpakita ka ng kainitan para madala mo sila sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Idalangin natin sa ating dakilang Diyos ang ating mga kailingan. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, minsan pa, sama-sama namin idinudulog sa iyo, dakilang Diyos, ang mga kahilingan ng mga minamahal namin makapatiran, ano man po ang karamdaman, ano man po ang problema, ano man ang mga nagiging hadlang ng aming tapat na paglilingkod sa iyo, malapan makadalo ng 3 beses sa isang linggo, alisin mo mga sagabal, tulungan mo kami may pagtrabaho ang aming kaligtasan ng buong takot at buong panginginig, mahal na Panginoon. Pangawakan mo po kami, patatagin mo ang aming mga pananampalataya at higit sa lahat, dakilang Diyos, bigyan mo kami, malapan na malinis na puso, anumang araw, anumang oras, tayo kayo magbabalik, makakasama po kami sa iyong pagparito. Ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing Amen. Patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. Banggitin niyo pong pangalan ng masakit. Patong niyo pong mga kamay niyo sa ulo niyo, mga panghihina, panlupaypay, mga alinlangan, demons of materialism, lahat ng gawa ng kalaban, hallelujah, lahat ng hadlang sa aming pagsamba, hadlang sa aming paglilingkod, sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, alinlangan, demons of unbelief and doubts,
Hallelujah! Lahat ng hindrances, lahat ng hadlang, pinalalayas namin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, vices began, problem be solved. In Jesus' name, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name, be healed. Be healed, vices began, problem be solved. In Jesus' name, amen and amen. Tumayo tayong lahat, maminamahal. Nasa Lucas 6:23, sabi diyan, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Maminamal, napakapalad natin sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos. From generation to generation, sa ating panahon, magkakaroon ng rapture. Sa mga apostol, mga alagad noon, hindi nangyari ang rapture 2,000 years ago. Pero sa panahon natin, magaganap ang rapture. Kaya na, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos, kundi mga henerasyon natin ngayon. May rapture. Amen! Mararapture tayo, maminamahal. Kaya, magpakainit tayo para hindi tayo maiwan sa rapture. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon. 3 beses, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At tayo po ay dadako sa ating mga announcement. At bago dyan, maminamahal, darating na po ang katapusan ng buwan. Magbabayad na po tayo sa kuryente. Magbabayad na po tayo sa ating pastoral house na inulugan. Kaya bilang mga mananampalataya, maminamahal, atin ito.